Nagsimula na ang Freestyle Grand Slam na ginaganap ngayon sa Las Vegas, USA. Kasali po ang world number 1 Magnus Carlsen, Wesley So at iba pang mga super mamaw na sa end part ng video papakita ko po sa inyo ang standing na hinati sa dalawang grupo. Round robin muna. Tapos kukuha ng top 4 para sa upper bracket kung tawagin nila. Yung another 4 naman ay pupunta sa lower bracket for knockout stage. Ang champion po dito ay mag-uuwi ng tumataginting na $200,000 US. San ka pa mga kamadyas? Super big time ang papremyo. Pero bago natin simulan, syempre sagutan muna natin ang iniwan nating daily puzzle na pagkukuhanan natin ng mga shoutouts mamaya. Okay, it's Black to Play. Ito po yung kahapon na iniwan natin. Congratulations sa mga nakakita ng brilliant sacrifice. At checkin sa ilalim, checkin uli ng Bishop, ihaharang ang pawn, kakapturin ulit hanggang sa mamatyas. Congratulations po mga kamatyas, okay? Shout out mamaya sa end part ng video. At ito naman ang iiwan nating puzzle for today's video. It's why to play. Ano na naman kaya ang pinaka matinding gagawin ditong brilliant talaga? Ayan po ha. O sige, sagutin nyo lang po at sa comment section at shout out kayo sa ating next video. Okay? Pasadahan na natin ito. Magnus Carlsen versus Wesley So. Ang inaabangan palagi. Nag-G3. Aba, fiangketo kagad. Binigyan ng hinga or development kagad ang mga Bishop. Ganun din ang Black. Nag-C4 na mistulang parang English opening. Diba sa English yan? G3 and C4. Sa real chess, English opening. Pero, dito po, binad mo ba ng computer? O, yan na nga ang diferensya. Hindi applicable pala sa ganitong randomized combination ng pieces ang ganitong C4. Binad mo ba? Ang gusto ng computer ay C3 lamang. Yun nga lang, napakalalim ng dahilan kung bakit binad mo ba yan ng computer. At dito, walang novelty, mga kamatyas, ha? Walang novelty rito. Lahat ito, kanya-kanyang diskarte. Okay, English setup talaga in-apply ni Magnus eh. At nag-F5 para namang Dutch opening ito or Dutch defense naman no, sa real chess. O ayan, at nag-bishop dito. Ang bishop mukhang ipang sasalubong sa C3 upang i-exchange sa bishop. Nag-knight F7, okay, bishop C3, at nag-E5. Ayaw ni Wesley makipagpalitan muna at mas ginugusto niyang i-build ang sentro. Nag-B4, okay? Sa mga di pa po nakakaalam, si Wesley So ay former World Fischer Random Champion. Matindi record niyan. Kauna-unahang World Fischer Random Champion, si Wesley So. Nag-B4, ayan, paluwag muna sa queen side, space, knight E6 develop, knight D2, nag-castling na po. Again, ulitin ko po, dahil ito ay Fischer Random, hindi pa naggagalaw ang tore at ang king, pwede pong mag-castling yung ganyan ha. O yan, castling ng real chess ang forma. Ganun din naman sa puti. Nag-queen C7, unti-unting developments lang, ayun, pinoporma na nila sa real chess eh. Kumbaga parang ganun naman ang Fischer Random, ipoporma mo lang sa real chess position and then okay na. Para ka nang nakarao sa opening. Okay, binasag kagad ni Wesley dahil yung pong C5 na yan ay baka mamaya masundan ng knight C4, mga ganon, ay mas lalong tumibay kaya maaga pa lang ay basagin na. Knight B3, suporta sa C5. Ang time control po nila dito sa round robin na to ay 10 minutes plus 10 seconds increment. Rapid. Nag-D5. Ayun, talagang gusto ni Wesley buuhin ang sentro. Inenpasan capture na knight takes F6 at nag-A4. Ayan, nakikita ko pong plano ni Magnus, maaari siyang mag-B5 dahil malakas ang bishop, nakapin ang tore. Nag-rook B8, agad umilag si Wesley at nag-queen B2 lang. Threat naman ang pawn sa E5, knight F7 para sapatan ang depensa at nag-rook C1. Ayun, dahil weak nga ang pawn sa C6, dinagdagan ng pressure, ayun no. Nag-bishop B7, inagapan kagad ni Wesley na wag basta-basta babagsak ang pawn C6, kaya nilagyan niya kagad ng support ang bishop B7 at nag-queen to A2. Ang plano dito, aalisin na lang po ang knight sa kung saan man magkakaroon ng threat sa knight. Sa madaling sabi, itong knight po na ito ay may pressure. Nag-C5, ayun, sinipay lang ni Wesley. Tinapatan ng exchange ang light square bishop at tinanggap ni Magnus ang exchange. Queen takes B7 at kumapture sa C5.
Bittig C5 at dahil pawn ang pinang-capture, nagkaroon na rin po ng threat sa knight at nag-knight A5. Ayan na nga, tineret ang queen at may atake pa sa knight. Nag-queen to A6 para depensahan at nag-knight E3. Okay, para gisingin na ang medyo pangit na knight sa ibaba, walang gamit. So, i-activate the knight. Bishop G7 lang, ganun din, no? Paunti-unti lang din. At nag-queen C4, hinamo ng queen to queen. Nag-queen to D6, umilag lang. At nag-rook B1, tapatan ng tore. Rook C8. Ayan, dito po talagang masasabing lamang si Magnus. Kasi po sa pawn structure, napaka-solid ang pawn structure. Samantalang ang pawn structure ni Wesley ay weak ang A7, weak ang C5, lalo na, no? Ito ang weak, mahina. Samantalang yan, okay naman yan, solid naman ang pawn structure. So may nahiwalay lang na isang pawn island kung tawagin, kaya lamang ang puti dito sa evaluation bar, slightly better. Nag-knight D5 si Magnus para palakasin ng knight. At nag-queen to D7, bagay na hindi na talaga nagustuhan ng computer engine, mga kamatsas. Blunderatious na ang binigay sa tirang yan. Bakit yan ang ginawa mo? Nagsalita na naman po si Mr. Stockfish. Ayan, lalaki ba si Stockfish? Bakit Mr.? Okay, dito po ang gusto ng computer ay knight F to D8. Ayan. Kumbaga islog-islog di kunat. O, kunat-kunat lang, kunachi. Pero medyo mahirap pong maisip ito. Ano purpose? Siguro ipang neutralize sa knight. Okay. Medyo mahirap makita. Queen D7. Kumbaga ang basa ko naman dito ay para kung ang queen ay aalis basta-basta, hindi pwede dahil may capture sa pawn A4. At yung square D6 ay para ibigay sa knight at paalisin ang queen dyan. Ayun ang basa ko dyan. Pero dito mga kamatsas, ayun, nakita nga ni Magnus ang brilliant move na kinagulat ni Wesley na may ganoon na pala. Ano kaya sa pakiramdam nyo yung tira na binitawan ni Magnus sa panggulat? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Nakita. Knight E7, sacrifice knight. Brilliant by Magnus. At kinapture ng Reyna. Rook takes. Yan po ang pakay. Naku po. Nakwenta kagad ni Magnus ang ganyang katinding sacrifice. At kinapture ang tore. Ayun, umalis yung knight. Okay, ito pong pag-alis ng knight ay interesting din, ano? Kasi ibinitin muna ang knight doon. At kung ang white ay mag-aambisyon na, for example, mag-queen B5 para iligtas ang knight na hanging, nagkakamali ang puti dahil may knight H3, mamamatik, kambing kagad ang puti. Kaya kailangan gumawa muna ng paraan at nakita ni Magnus ang perfect move, H4 muna, no? Para mag-create ng space at hindi mamatchas at yung knight ay still hanging. Grabe. Hindi ko lang alam kung hanggang dito ay kwentado ni Magnus o hanggang dito lang ang naisip ni Wesley na nabitin siya. O may ganun eh. At pinang-capture na lamang, capture. Pero dito, lumalabas po maliwanag na quality down sa material si Wesley. Nag-E4, okay. Challenge ang F5 at nag-F4, okay. Ang tanging magagawa dito ni Wesley ay makagulo-gulo siya. Queen C8, ayun, pupunta doon sa G4 para ma-pressure ang pawn G3 at nag-rook B2. Ayan, dungaw na sa bukas na bintana, syempre, para mas maramdaman ang power ng rook. Nag-bishop to F6. Teka muna mga kamatsas para magkaklaruhan tayo. What if mag-queen G4 si Wesley at atakihin yung pawn sa G3? Meron po kasing sisimplihan lang, bishop E1. Okay, wala naman palang ganong katinding hiwaga sa queen G4. At halimbawa kung capturein yan, ay sisimplihan lang. Ayun, simplihan lang pala, no? Kasi naghahanap ako ng mga gulo-gulo eh. O, king F2, then walang kasunod kasi kung dito pupunta ka, capturein lang. So, wala palang gulo-gulo sa madalit sabi at may sundot na. Okay, next in line na yung mga ganong paparating. Pero balik tayo. Nag-bishop F6 muna dito si Wesley para bigyan ng espasyo yung king to G7 at the same time ay makawala na rin sa nakaka-pressure na pin. Di makagalaw yung knight eh. At nag-queen D5, okay. At rook B7 naman ang threat dito ni Magnus. Talagang ayaw nang bigyan ng pag-asa pero
hanggat maaari, last chance ni Wesley ay makagulo-gulo ng queen to g4. Chumek, ayun. Bakit kaya napacheck? Bad move. Dapat daw pong tira is bishop e1. Depensa muna. Dahil napabitaw ng check, angat ang king, at nagkaroon na po ng diferensyang medyo parang naiwan kasi yung ilalim Naiwanan ano? Nag-rook b7. Nakipagsabayan na ng ganyan. Teka muna, threat yung knight sa f7. Wala bang mga perpetual check? Queen e2 checking g1. Check ulit at nag-king f2. F takes g3. Ay, dahil kinain ni Wesley, yun lang. Dapat daw ang perfect drawish position ay queen c2 check. Tapos kung bababa man, halimbawa kung sa f1 bababa, magki-king h6 lang. Grabe, nakakatakot din pala to, no? Queen takes f7 and then queen takes d3. Ayun. Pero timplado po Kung titignan nyo sa evaluation bar, 0.00, ibig sabihin yan ay equal. Pero, ayun nga, computer perspective view yan, pero mahirap makita sa human eye. Sa side natin, medyo mahirap. Napakain si Magnus, si Wesley pala, sorry. Then king takes g3, queen g1 check, king f3, queen f1 check, king e3. Aba, nagwinning na si Magnus. Bishop takes h4. Ayun, kahit papaano, nadepensahan niya yung knight, no? Nag-bishop takes e5, bumalik ulit sa pagka-equal. Siguro ito po'y bunsod na ng kakulangan ng oras ni Magnus. Mukhang na-pressure siya, napaka-capture siya. Pero kung accurate ang pag-uusapan, wow! Oo nga naman, wow! Queen takes e5 nga lang pala. Wow na wow, yan pala ang panalo. Di nga pala makaka-capture, nakapin. Oo nga, tatakbo sa h6, obligado. Yun nga lang, kailangan makita ang perfect queen to h2. Para ipin ang bishop, walang check, nakapin. Perfect, walang gulo-gulo. Kung check man dito ay simpleng bishop dito lang, may stop na. Pero may tempo attack pa rin sa bishop. At g5 only move and rook takes a7. Ayun, winning for white. Yun nga lang po, parang may positional concept. Hindi rin madali, no? Parang medyo tahimik ang diskarte. Pero kahit anong gawin ng black dyan, talagang timpladong winning na ang white. Okay, grabe, kabigat pala nung tira na yun. Pero ang ginawa kasi dito ni Magnus, nag-bishop takes e5, nag-king h6, at napasa panganib pa dito yung position kasi may queen f2, matchas pa si Magnus. Parang siya tuloy ngayon naghahabol. Nag-rook takes f7, mga kamatchas. Walang natira kahit katiting na puti sa evaluation bar. Sagad na sagad at declared mate by 4 moves, matchas or mate by 4. Grabe siya siyang rook takes f7 na yan. At ayun na nga po ang ginawa. Nakita ni Wesley ang simpleng queen e1 check, angat, and then queen f2 check. At dito po nag-resign ang world number 1. Grabe siya, sinuwerte pa si Wesley. Grabe. Ba't nag-resign? Kasi po pag umangat dyan ng king g4 ay magku-queen to g2, king takes, and matchas pun. Grabe talaga. Sakit ng pagkatalo ni Magnus dito. Ayan. Ang tindi, no? Grabe. Dito kasi, mga kamatchas, balik ko lang sandali, ang only move to survive ay king d2. Yun nga lang po, parang, ewan ko, ba't wala sa isip ni Magnus ito? Parang in-underestimate niya yung panganib Parang, yun nga, kinapture nga niya yung knight Pero king d2 lang pala, takbo na. Takbo hanggat may lupa. Yan pala ang dapat. O king d1 daw. O tapos knight takes e5, queen takes e5, and then bishop f6. Pero medyo mahirap pa rin talagang makita yung ganyang diskarte na gagawin ng black to hold for equality or draw. Para ma-save ng draw ang black. Grabe namang chess talaga. Nakapanalo si Wesley. At dito po sa kanilang bracket, ito, pakita ko sa inyo sa kanilang bracket, ang nanguna ay si Pragnananda, mga kamatsas. Siya nanguna, Nodirbek Abdusatorov and Sindarov Jakovir, 4.5 points. At si Levon Aronian dahil nanalo over kay Magnus sa tiebreak. Kasi po yung upper 4
or yung top 4 ang pupunta sa upper bracket para sa knockout stage. Yun namang 5 to 8 pupunta naman po sa lower bracket. So kaya itong si Magnus and Wesley so nasa lower bracket, yun nga lang po no, hindi maganda yung naging score talaga dito kabuuan ni Wesley. Ang maganda lang na nagawa niya, napisak niya si Magnus sa kanilang round robin. Pero ang dami niya pong talo na inabot dito. Okay, abangan po natin ano, meron pang lower bracket knockout stage. Si Wesley nandyan pa rin naman, Magnus nandyan pa rin naman, abangan po natin. Kumbaga dito, elimination lang para mahati. Pero iba pa rin po yung nasa upper winners bracket. Iba yon, talagang ano yun nasa taas yun Bandang huli, yung nasa final ng losers bracket, kung sino man nanalo doon sa winners bracket, laging twice to beat ang winners bracket. Yun ang diferensya. Pero buhay pa po sila Magnus and Wesley. So hindi pa tapos ang labanan. Nasa lower bracket pa sila. At yan ang aabangan natin sa kanilang next stage. Lipat naman tayo sa another 8 players na kung saan nandun sila Nakamura, sila Hans Smoke Niemann. Ano ba nangyari sa kabilang bracket? Sino naman ang napunta sa upper bracket and lower bracket? 8 players din yon, hinati sila na 16 players Tingnan natin ang laro ni Hans Smoke Niemann. White dito si Niemann, black si Nakamura. At tignan nyo po ang randomized position. Halos parang chess, no? Ang pinag-iba lang, ang bishop baliktad. Nasa B8. O yan, nasa B1, no? Baliktad yung knight, pero halos chess na rin. Yung queen, tama. Yung rook, tama. Tama yan sa real chess Ang nagbaliktad lang yung bishop and knight. Okay, parang real chess to. Konti lang to, real chess na to. Okay, ito po yung matinding laban sa kung tawagin ay group black. Yung kanina kasi na tinignan natin kila Magnus, group white yun term lang naman yun mga kamatsas. Okay, nag-E4 dito si Niemann at nag-E5 si Naka. F3. Para palabasin kagad ang development ng dark square bishop. Knight E6 inilabas ang Yokabab at nag-bishop F2, F6, halos pareho lang C3, okay, plano ay buuhin na ang sentro at nag-C6, ganun din po, gaya-gaya lang si Naka, parang nangiinis Knight G3 at nag-bishop F7, okay, ginaya lang din ang bishop. Nag-castling, castling din at nag-D4, kumapture sa D4. Ayan, siguro sa isip dito ni Naka, kaya niya kinapture para magka-function na ng maayos ang bishop, naka-open diagonal at nag-C6 D4, nag-D5 syempre. Okay, importante na kontrolin ng sentro. Otherwise, baka mamaya maka-D5 dito ang puti, ay malaking abala yan sa black. Kaya nag-D5 na, nag-Rook E1. Okay, suporta lang ng lubos sa center pawn. Nag-Rook E8, preparasyon lang, paghahanda, baka magkabukasan ang sentro. Knight B3, ginising ng isang kabayo. At nag-Knight E7, Bishop D3, okay, labas lang, develop. At tiniret ang bishop, okay, hindi basta-basta binibigay ang bishop mga kamatsa sa knight lang lalo na sa early stage of the opening. Hanggat maaari, wag basta-basta ipagpapalit ang bishop. Kung may kapalit na sapat, no, at may dahilan, halimbawa, papakain mo yung bishop sa knight pero magkakadouble po naman yung side na may knight nakakain sa bishop, di okay lang nakapalit. Basta may kapalit, pero ito, walang kapalit, kakainin lang talaga, iwas mo. Kailangan mong ipreserba ang light square bishop dahil malakas yan. Nag-B6, ano po ang ibig sabihin yan? Para mapatay ang activity na magagawa ng knight. Walang knight C5 later, mga ganun-ganon. So B6 po talaga ang katapat ng knight na yan. At nag-Rook C1, dahil tinulak, nagkaroon naman ng mahinang pawn sa C6 at nakabantay lamang ang rook dyan. At nag-Queen D7, develop at extra support sa pawn. Nag-Queen C2, dinoble ang pressure. At nag-Bishop D6, okay, develop lang. At nag-connect na po ang mga tore. Isang palatandaan na magandang sign sa opening ay ang nagko-connect or nag-meet ang mga tore para ipoporma naman yan sa mga susunod na tira. Nag-A3, okay. Ano ibig sabihin ng A3? Ano kaya yan? Parang nangunat lang si Niemann waiting. Knight G6. Waiting lang din. Knight to D2. Rook C8. Yes. Ayan, gusto ko yan. Siyempre, dahil nandyan ang queen ng white para mamaya pag nag-C5, mga ganon. At nag-B4. Ayun, kinontrol na lubos dito ni Niemann ang C5.
Bishop F4 yung pala plano dito ni Naka kung bakit siya nag-knight G6 para ipaubaya yung square F4 sa panusok na bishop at nag-rook D1 umiwas na sa pin. Ayan, nandiyan ang Reyna at nag-rook D8 lumipat din ng tore at nag-knight B1. Ayan, maneuver papunta po sa C3 ililipat at nag-rook A8. Plano ni Naka dito siguro mag-A5 at gumawa ng break at magkaroon ng bukas na A-file. Nag-knight C3, bishop to D6, bumalik ulit. Grabe, no? Ito na nga po ang plano. At nag-queen to B2, nag-queen C7. Grabe mga kunatan nila. Inunahan na ni Nima ng B5 para mapahina din po yung pawn sa D5. At nag-C5 lang. Kung sa bagay, sapat naman ang suporta ng D5. At nag-rook C1, tinapatan na ng tore ang queen. Nag-rook C8 at nag-knight to A4. Ayun, tiniret or piniresure ang pawn C5 pero hindi nagustuhan ng computer engine ang tira na yan. Dapat daw po, ayon sa computer, ay E takes D5 na. Makipag-exchange na dyan. Yan ang accurate. Pero balik tayo sa knight A4. Pero para sa akin, mga kamatsas, okay rin to kasi nga, di ba? Yan ang daming naka-atake sa C5 eh. Pero sinimplihan nga lang pala ng C4. Tapos na lahat ng pressure. Nawala na yung pressure pagka C4. At nag-knight C3, binalikan naman dito yung D5. Ang nakikita ko naman po pag ito basta-basta na lang makuha, babagsak din yung pawn C4, no? At nag-knight F4, dinagdagan dito ni Naka ng control sa D5 or support. And yun nga lang, nabad mo ban ng computer. Dapat daw ang tira ay bishop to F4 na naman. Mangulit na naman ng sundot. Paano kung mag-rook C2? Saka ka-capture na doon. Ayan, etc. Yan po ang gusto ng computer. Pero balik tayo sa ginawa ni Naka, knight F4 at nag-rook D1. Okay, nasobrahan talaga si Nima no, sa kunat-kunat. At ang basa ko naman po dito sa rook D1 to support, no, yung paparating kasi may mga knight D3 na paparating eh. Yan, may mga panggulong ganyan eh. So parang lumipat lang siya dyan pero hindi daw kailangan yan. Dapat daw ang accurate move ay hatawin na ng capture yung pawn sa D5 at kapag nag-knight F takes D5 and then rook takes C4. Ayun. Mapapabagsak yung isang pawn and then E takes D5 na dito po klarong nakakuha ng isang pawn. Sobra ang puti ng isang pawn ngayon. One pawn up sa madaling sabi. Ayun, sayang yun ah. One pawn up yun ah. Balik tayo pero ang ginawa, nag-rook D1, nag-queen D7. May one pawn up pa ba? Nag-A4, pinatibay muna ni Niman kasi nag-queen D7, masyado siyang talagang alertado kumbaga. Pinatibay niya muna yung pawn B5 at nag-H5 na. Ayun, mag-H4 para naman manipa-nipa dito sa kabila, paalisin ang magandang forma ng knight at nag-H4. Nailang naman kagad dito si Niman. Binarahan niya yung paparating na H4. Yun nga lang, another bad move. Ayan, okay. Sinasabi nila, yan ba tira ng computer engine na nag-engine daw si Niman? Ang daming ang bad moves eh. Yung iba naman ang diskarte, yung nababasa ko. Sabing gano'n, syempre magpapa-bad move yan. Then later on, gagamitin na niya ang kanyang technique na engine. May nagsasabi, naka-implant daw yung engine sa utak ni Niman, may mga ganun eh. Lalo na yung nabanggit ni Elon Musk na parang kaya daw yun na ma-implant. Darating ang panahon, yung chip mai-implant na sa utak. Ano masasabi nyo doon mga kamatsas? Comment down below. Huwag nyo malilimutan ha. Ayan eh, may mga ganun eh. Talagang wala silang tiwala kay Niman. Ang dami ko nababasang komento na ganun. Nag-H4. Pero dapat daw po ang tira is knight takes D5 pa rin. Talagang gustong-gustong basagin na ng computer engine yung pawn sa D5. Pero nag-H4 si Niman and nag-bishop to B8, queen to D2, and the queen to D6. Ayun ang plano pala ng baba ng bishop para lagyan ng ulo. May buntot. Alisin na lang ang knight mamaya. May pressure yan sa H2. Pressure pa lang naman ang binubuo. At dito kumapture na po sa D5 sunod-sunod. Nakailang bad moves na si Niman. Sunod-sunod. Diba? Dapat daw accurate dito is rook E1. Balik na lang uli. Balik na lang uli sa sentro. Maaring makapush E5 kasi. Pero kung capture sa D5, nag-F5 dito si Naka para patayin naman at i-off ang mga planong pwedeng mag-knight to E4, ma-atake yung queen. So in F5 muna.
At itong pawn sa D5 binitin pero anytime naman po pwedeng pabagsakin. Napakarami ng pwedeng kumapture dyan. So nagandahan talaga rin ako sa F5. Ang ganda. At nag-rook E1. Ayun na. Kinontrol na yung E-file. Nag-queen F6 si Naka. Yun lang mga kamatsas. Yun lang. Bad move dapat daw ay knight E G6. Ayun. Ay, oo nga pala. Kasi ang nakakailang po dito sa knight E G6, parang tipong may capture sa F5 libre, di ba? Pero hindi pwede. Imagine niyo po, pag knight takes F5, may knight H3 sacrifice. And then may paparating na mate, unstoppable mate. Pagka knight H3 check, 2 moves na lang, matchas. O after knight takes F5, 2 moves mate. Kasi may knight H3 sacrifice. Gracious yun, ano. Knight G6. May threat pa. Iyon ang malakas. Pero na-miss ni Naka. Nag Queen F6 siya. Queen ang ginamit niyang pang threat sa pawn H4. Nag Knight D1. Tingnan nyo. Umuulan ng bad move si Niemann. At tingnan nyo ang evaluation bar. Hindi magkamayaw ng kalamangan sa black. Ang lalim nun. Hindi magkamayaw. Lalim. Search nyo na lang yung Tagalog na yon. Sa Tagalog kasi ako lumaki kaya malalim sa Tagalog eh. Okay, Knight D1 bad move. Mukhang ililipat po sa E3 para capturein yung pawn. Or dito pag Knight D1 directly may threat kagad. Pabagsakin yung pawn C4. Ayan. Pero ang accurate play pala is Rook to E5. Ayun lang. Ibibigay na sa bishop. Bakit? Kung capture, may Rook E1. And then Queen D6. And, may ganon. Ay, oo nga pala, no? Pag kinapture ng queen, mahihiwalay ang knight. Kung kakapture naman ng tore, and this is the right timing to capture the knight. Wala na pong bishop doon na may knight H3 2 moves mate. Wala nang buntot eh. O, yun no? Pagka gumanon, and then knight takes E7 takes, and then simply queen takes F4. Na dito po, may pass pawn, napakalakas, and 2 minor pieces sa isang tore. Definitely winning for white mga kamatsas. Babagsak pa yung pawn sa C4. Yan. So may ganyang kombinasyon ano na kailangan magawa. Rook E5 pala pero hindi naman kakapture ng black yan pag Rook E5. Pero balik tayo sa ginawa. Nag Knight D1 si Niemann at nag Knight takes D5 na. Rook takes C4. Queen takes H4. Talagang sabayan. Di pala pwedeng gumalaw basta-basta ang knight. May matcha sa H2. Imagine niyo po. Mau-open kasi. Rook takes muna takes and then nag F4. Ayun. Naku po, talagang nadihado na dito si Niemann. Bishop takes F4. Ayun, pinagsasapak lang. Pinagkukuha lang yung mga sacrifice. Queen D3 and Knight F6. Ayun, idea ni Naka is very deadly. May Knight G4 and threatening matcha sa H2. Napaka-deadly, no? Inabangan ni Niemann. Sige, lundag ka ng knight. Kakapturin talaga yan dyan. Pinang-abang and nag-bishop C4. Sinundot po ng bishop. Queen F3. Bishop D5, sinundot ulit. Knight F1, kung counter attack sa Reyna. Pag kinapture ito, capture sa Queen. Bishop takes, nakipagsabayan na si Naka, capture, and then Knight D5. Sobrang lamang dito ng black kasi weak ang D4, weak ang A4. Takes, gumanon. Okay, maingat pa rin si Naka na nangangalaga ng kanyang posisyon. At dito po, pag Rook C1, talagang sumuko na po si Niemann. Give up. Bakit? Kasi po, wala eh. Pag umalis ang knight, may capture naman. Hindi, dito na lang pala. Bishop E3. Bagsak ang tore. Hindi makapalag ang knight, nakapin. Talo na. Diba? Pag kumapture naman doon, capture, paano didepensahan yan? Bagsakan Pag naman dinipensahan, capture. Ito naman ang babagsak. Okay, so super losing po. Napakaraming pawns dito na lamang ni Naka. What a play by Naka. At ito po ang kanilang nangyari sa kanilang round robin. Ano nangyari? Nanguna si Hikaru Nakamura. Pumangalawa si Hans-Moke Niemann. Not bad. Solo 4.5 points. At siya po ay pasok sa upper bracket. Na kung sino ba yung nag-upper bracket sa group white, makakasama niya. Makakasama ng top 4 dito yung nag-top 4 kanina na sa grupo nila Magnus and Wesley. So, yung grupo ng group white. Ayun, at ang nakapasok, Arjun Erigaisi, Fabiano Caruana, malalakas din. At ang lower half naman dito ay sila Dominguez, Sevian Robson, and Vidit Guradi. Yan naman po ang sashuffle or magme-merge sa grupo naman ng lower bracket together with Magnus and Wesley. So,
Okay, so abangan po natin yung mga knockout stages na yan at nandito lang po tayo para gisahin ang mga resulta nitong big time na freestyle Grand Slam. Face to face po ito sa Las Vegas, mga kamatsas ha. Ayan, at bago po tayo mag-shoutout, promote ko lang po ang ating Kamatsas Super Supporters Membership button. Every Sundays, 10 a.m. to 12 noon, live training po yon. Especially, ang focus natin is yung opening. Sineshare ko yung mga favorite openings ko doon. Especially, yung Hyper Accelerated Dragon, yung Vienna Gambit ko. Yan yung mga experti ko, mga Kamatsas. Kung gusto nyo pong malaman, mag-join na po kayo. Subukan nyo lang po. Pag di nyo nagustuhan, pwede na kayong hindi magpatuloy sa susunod na buwan. So, sa isang buwan, covered by 4 Sundays training. Di man kayo maka-attend sa live, automatically naka-replay na yon mga kamatsas. Anytime, pwede nyo mapanood para makapag-review kayo. Okay po mga kamatsas, narito po ang ating mga shoutout. Unahin nating i-shoutout ang kauna-unahang nag-comment sa ating last upload na si Lolong Guwapo. Ang bilis oh, shoutout po sa iyo. At ito naman yung mga nakatamang sagot. Jessera Barasin, ayan, shoutout. Jed Cortez, Larry Varias, and si Neil Obandik, James Bong, Richmond Bersida, John Christopher, Arnold Dinoy Corbeta, shout out. Cyan PH, ayan, shout out. Sino pa mga nakasagot? Cedric Pabiana, mga suking sumasagot oh. Muniv Sabri, NJDJ2, shout out. John David Desipolo. Sino pa? Kyle and Gwen, shout out. Ayun po mga kamatsas. And sa lahat po ng mga nag-comments, shout out po sa inyong lahat. Thank you so much sa inyong mga palagiang pagsuporta. So, shout out po ulit sa mga susunod na makakasagot. And abang tayo sa mga knockout stages nito. Maraming salamat po mga kamatsas. Don't forget to create the account sa ICC Internet Chess Club. Free lang po yon para matry nyo na po yung mission button. At napakarami dong mga pan-training. Napakaganda ng hatid sa atin ng Internet Chess Club. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.